wisdom, Panginoon, na malimay sa kanilang mga chords, Lord, at ikaw ang siyang mapurihan. Bawat pag-aawitan, Panginoon, ikaw ang maitaas, Panginoon. At Lord God, Panginoon, sa iyong gagamitin sa magahit na iyong salita, Lord, itago mo lamang sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw ang maihayag sa katotohanan, Panginoon, at maisabuhay ng bawat isa, Panginoon, ang iyong salita, Lord God. Hindi lamang, Panginoon, tumingin mo sa aming isipan, Panginoon, kundi, Panginoon, makita sa bawat isa, Panginoon, ang iyong salita, Lord. Panginoon, dinadalangin din namin, Panginoon, ang magta-tithes and offering, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano magbalik, Panginoon, ng pagpapala mo, Panginoon, sa araw-araw na patuloy mo ang binubuhos ng siksik, liklik at umaapaw pa, Panginoon. At Lord God, maging, Panginoon, sa magti-theology, Lord, ikaw ang siyang patuloy na magturo sa amin, Panginoon, kung paano, Panginoon, malinawan sa iyong salita, Lord God, at paano, Panginoon, i-head ito ng maayos, Panginoon. Dahil, Lord God, patuloy kami, Panginoon, magpapatuloy sa paglago, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong salita, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat provision, Lord, sa opportunity, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoon. At, Panginoon, sa mga kapatiran namin, wala pa, Panginoon, patuloy mo silang ingatan, Lord, makarating, Panginoon, sa panambahan na ito, Panginoon, at makasama namin sa pag-aawitan, Panginoon, at sa pagpupuri, Panginoon, sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Patuloy ka namin tinataas, iniyayag, Lord God, sa dakila mo, Panginoon, pag-ibig, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ayan. Tayo ay sumayaw at awitan natin ang ating Diyos. Sa
ating Diyos. Yes, hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, Panginoon. Patuloy na, Panginoon, na hindi ka nagkulang sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit na ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, pagkakala. Kahit di ka nakulang, biyaya mo sa aking langit lahat. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon. Paligid man ay mabitin, Jesus.
Hallelujah. Tayo po ay sabay-sabay nating basahin ang scripture reading na hango sa Gawa chapter 18 verse 9 to 11. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Kaya't nanatili siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord, katulad ng awitin, Panginoon, mananatili kami, Panginoon, anumang suliranin, Lord God, ang dumating, anumang suliranin ang ipahintulot mo, hayaan mong maging matatag ang bawat isa sa pananalig at pananampalataya sa iyo. Dalangin ko rin po, Panginoon, na ikaw po ang maging angkla ng bawat isa, Panginoon, na hindi kami, Panginoon, maaanod, O God, ng anumang pagsubok, Panginoon, na pinahihintulot mo na maranasan namin upang makita na talagang kami tapat, nananalig at nananampalataya sa iyo. Panginoon, purify us, O God. I pray, Lord, that every word na aming mapapakinggan sa mga oras na to, ito po'y magsilbing encouragement ng bawat isa. Ito po'y magsilbing aral, Panginoon, sa bawat isa. At ikaw, Lord, ang mag-i-equip sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nanahan sa aming mga puso. Sapagkat apart from you, Lord, wala po kaming kayang gawin, Lord. This very week of flesh, O God, that we have, patuloy nawang makonquer ng banal na Espiritu Santo na siyang naghahari sa aming mga puso, Panginoon. Whatever weaknesses we have, O God, we surrender everything to you, O God. I pray, Lord, that your word will be planted in each and every heart of your people na naririto, Panginoon. And Lord, sa bawat mapapakinggan namin, let your Holy Spirit be our great teacher, be our great guide, counselor, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, sa lahat ng aming matututunan. Let your Holy Spirit lead. Let your Holy Spirit be glorified, magnified in this place, so that your church will be edified, Panginoon. Salamat, Lord, for the edification of your church, because your word, the word of truth, O God, ang siyang may papahayag sa mga oras na to. Maraming salamat, Lord. Binababa ko po ang aking sarili. Empty me, Panginoon, so you can fill me, and let your word overflow, Panginoon, sa aking buhay. At ito po, Panginoon, maranasan din ng mga kapatiran na sila'y mag-overflow, Panginoon. At ganun din maipasa, maibahagi sa mga nangangailangan, Panginoon. Whatever circumstances, Panginoon, whatever trials, Panginoon, na aming mararanasan, mananatili kami. Sapagkat kung paano kang nanatili, Panginoon, sa aming mga buhay, we will remain in your word. At sabi mo nga, whatever we ask in prayer, ikaw po ang magkakaloob nito sa amin. Maraming salamat, Lord. Ingatan mo po ang 4 na sulok ng bulwagang ito, na ikaw, Lord, ang siyang maitaas at maparangalan, wala pong iba. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Yan, magsiupo na po ang lahat sa biyaya ng ating Panginoon. Tayo po'y muli mag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy po natin pinag-aaralan ang Book of Acts. Ayan. So last week po, ang ating pinag-aralan is patungkol sa Paul in Thessalonica, Berea, and Athens. So alam naman po natin na itong mga lugar na ito na ating pinag-aralan last week, ito po'y pagpapatuloy ng ating apostol Pablo at Silas sa gawain ng Panginoon na iniatang sa kanila. So, si Apostol
Apostol Pablo po ay nagpunta sa Thessalonica at ayon sa kanyang kinaugalian, siya po ay pumasok doon for 3 Sabbath. O ibig sabihin, 3 araw ng pamamahinga or in short, 3 weeks. So sabi dito, siya ay nakipag-usap doon sa mga Hudyo, maging sa mga Griego, sabi dito, at ayon sa Scripture. And alam natin, sabi nga natin last time, sa Pilipos, wala po silang sinagoga doon. Kaya naman dito, merong sinagoga na kung saan mas marami po ang mga Hudyo na papapahayagan ng salita ng Lord. But then, nung pinapalawanag na po ng ating Apostol Pablo na ang Mesaya ay dapat magtiis at muling mabuhay, ayon po ang ating Panginoong Hesukristo na kanyang pinahayag, maraming naniwalang mga Griego, pero iilan lang po ang naniwalang mga Hudyo. Yung mga Griego na to, ito'y tunay na sumasamba sa Diyos, sabi po sa ating pag-aaral, at marami ding mga babae na kilala sa lungsod. At ito po'y naging resulta ng pagkainggit. Sabi mo sa katabi mo, pagkainggit. Pagkainggit ng mga Hudyo dahil nga marami po ang sumampalataya at naniwala sa painahayag ng ating Apostol Pablo na naging dahilan po ng paglusob sa bahay ni Jason at panggugulo ng mga palaboy o yung tinatawag nating mobs na kinaladkad si Jason at ang mga kapatid. At ang ending po, si Jason ay nagpiyansa at nakalaya po. And ito naman po yung nagtulak sa kanila papunta sa Berea. Alam niyo po ba, the more na they experience, sabi mo sa katabi mo, the more you experience persecution, the more we have to share the gospel. Amen? The more kang tinutulak, palayo sa Panginoon. Ayun po yung senyales na hindi ka dapat mapagod. Sabi mo sa katabi mo, hindi dapat mapagod. At gano'n po yung ginagawa ng ating Apostol Pablo. Ako po yung namamangha sa ating Apostol Pablo. Napakabuti ng ating Panginoon, no? So sabi dito, ito naman yung pagkakaiba ng mga taga-Thessalonica sa Bereans. So, ang mga Bereans po, o mga taga-Berea, they are open-minded. Sabi mo sa katabi mo, open-minded. And yung mga Bereans na to, handa silang tanggapin yung salita ng ating Panginoon, hindi lang with readiness, but they also search with Scripture. Sabi mo sa katabi mo, search with Scripture. Hindi lang sila tagapakinig, sila po ay nagsisiyasat, hindi lang isang beses, kundi araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. Bakit sila nagsisearch? To verify. Sabi mo sa katabi mo, to verify. Therefore, many believers naniwala doon. They have believed yung pahayag ng ating Apostol Pablo. Pero nang malaman ito again ng mga taga-Thessalonica, ng mga Hudyo doon, na yung inggit talaga nila hindi mapipigil eh. Sabi mo sa katabi mo, kung may inggit, hindi mo yan mapipigilan. We cannot stop. But all we can do is to do the will of God. Amen po ba? So sabi dito, ito yung nagtulak sa mga, again, dito sa mga taga-Thessalonica na manggulo o gumawa ng gulo dito sa Berea. At nagtulak naman kay Pablo papuntang Atenas. At doon nga po naiwan si Silas at si Timoteo. So dito, yung God's works in Athens, nakita ni Apostol Pablo na napakaraming Diyos-Diyosan ng lugar na ito. Because tulad sa pag-aaral natin, they are architects. Mas marami sa kanila yung kanilang hanap buhay ay nag-sculpture, yung nag-uukit. So dahil sa biyayang iyon ng Panginoon sa kanila, nakagawa sila ng maraming Diyos-Diyosan. Amen? At dito pinahayag ng ating Apostol Pablo na hindi sa gawa ng tao, hindi sa galing natin. Amen? Kundi kung sino ang lumikha ng langit, ayun ang dapat sambahin. Amen po ba? And sabi dito, nangaral si Apostol Pablo sa sinagoga, pati sa marketplace, maging sa liwasan, siya'y nangaral ng salita ng ating Panginoon. At na kung saan na-meet niya yung dalawang grupo ng pilosopo, which is Epicurean and Stoic, na kinu-question yung pangangaral ni Apostol
way ng pagpapahayag. Alam niyo po ba, napakagaling ng Lord. Yung word niya, lahat ng paggawa niya, pagkilos niya, even yung weakness natin, He knows how to comfort us. Amen? So, ganun din. Dinala siya sa Areopago, which is yung highest council nila or judicial court nila, na doon nililitis yung mga nagpapakamatay or yung mga homicide, yung mga pumapatay, ayan. And ito po yung naging way na ipahayag ang salita ng Diyos doon. Amen po ba? At ito yun naman, yung sa pagpapatuloy ng ating topic doon sa chapter 18, ito na yung end ng missionary journey ni Apostol Pablo at pasimula doon sa kanyang third missionary journey. So, dalawa po yung nakita ko ditong puntos. Una, God's words to the weary. At pangalawa, God uses His leaders to equip others. So, ayan din po yung nais ng puso ko na makita ninyo na ang Panginoon, hindi pa kanya, alam mo, hindi mo man sabihin. Kasi si Apostol Pablo, hindi siya nagsasabi na, nahirapan ako, Lord, sobrang. Yung ganon. Pero alam ng Panginoon yung salitang dapat na marinig ni Apostol Pablo that very moment. Sabi mo sa katabi mo, the Word of God is very timely. Amen? Sino pong naniniwala? Timely yung Word ni God. Amen? And dito po nakilala niya itong si Aquila at si Priscilla. So, pag-aralan po natin. God's words to the weary. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. Nakilala niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lang nito sa Italia kasama ng kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Emperador Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at dahil sila'y manggagawa ng tolda tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya'y nagtrabaho kasama nila. So pag-aralan po natin, who is Aquila? Alam niyo po ba, bawat binabanggit yung name ni Aquila, laging kasama yung kanyang asawa. Sa 6 na verses na makikita nyo in the Bible na nabanggit yung pangalan niya, laging accompanied yung asawa niya. Amen? Pwede naman si Aquila na lang eh. Diba? Kasi Hudyo siya eh. Si Priscilla hindi nabanggit kung siya ay Gentile or Greek. So sabi dito, Aquila was the first century Jewish Christian missionary and he is also an artisan. Pag sinabing artisan, worker in a skilled trade, especially the one involves making things by hands. So yung mga gawa ng kamay, like sculpture or sabi natin tolda, tinitrade nila yan. Okay, so ganun po yung kanyang trabaho. Especially, sabi dito, close companion siya ni Apostol Pablo. And yung kanyang pangalan, in Latin word, yung name na Aquila is eagle. He is never mentioned alone. Katulad ng sabi ko kanina, hindi siya nabanggit sa Bible na siya lang mag-isa. Sa 6 times na nabanggit siya at nag-appear yung name niya sa Bible, lagi siyang nakapares sa kanyang asawa na si Priscilla. Amen po ba? Together, they form a highly influential ministry team that hosted house churches, traveled on missionary journeys, and taught early church leaders. So, si Aquila po ay ipinanganak sa Pontus. Ito po yung region ng Northern Asia Minor na malapit sa Black Sea. Ang kanyang trabaho ay tent maker. So, manggagawa ng tolda. At yun din po yung trabaho ni Apostol Pablo. At ito po yung tumutulong, ayun yung nabanggit ni Apostol Pablo na hindi niya inaalam na maging pabigat sa church, kaya siya'y naghahanap buhay sa pamamagitan ng paggawa ng tolda. Kaya yung tent maker na yan, ayan po yung occupation ni Apostol Pablo, na which is an important part of his ministry na ginamit ng Diyos para maging resource po para masuportahan yung ministry niya.
para wala pong mag-accuse sa kanya na tinitake advantage yung kanyang posisyon bilang minister. Na which is right naman ng apostol na pagkalooban sila ng biyaya sapagkat nagpapagal sila. Pero hindi naman lahat ganun saklaw ng kaisipan ng tao at maunawaan ng tao yun. Amen? So, kaya naman, sabi dito, ang trabaho niya, katulad din ni Aquila at Priscilla, sila yung manggagawa ng tolda o yung tinatawag natin tent maker. Literally, tent maker. And yung tent na ginagamit nila, gawa po yan sa leather. So, medyo mamahaling, mamahaling tent. So, sabi dito. And, sabi dito, they were originally lived in Rome. Doon talaga sila nakatira sa Roma. Pero, they were forced to leave. Sabi nga dito kanina, umalis sila roon sapagkat pinalaya sila ni Emperador Claudio. Ang lahat ng Hudyo sa Roma. Alam ba, nag-search ako, bakit pinalayas? Kasi nga po, sabi ng mga mag-aaral o yung mga nag-aral, na-expelled sila lahat ng mga Hudyo doon sa city and they were relocated sa Corinto. Bakit? Kasi nga, sa patuloy na mga kaguluhan, public rioting, and civil unrest, sabi dito, yung city ng Jewish constantly nagkukos siya ng trouble doon sa mga Romano o mga Greek. Dahil nga, ang kanilang sabi dito, kaya mamaya pag-aaralan natin yan si Gallio, yung governor, kung paano niyang nireject yung tawag dito, yung religious issue ng mga Hudyo. So sabi dito, ayan, si Claudius po ay pang-apat na emperador. Trivia, sabi dito, siya ay namuno sa tatlong Anno Domini 41 hanggang AD 54. So, ayan. Simulan natin. Tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga, which is usual na po na ginagawa ni Apostol Pablo. At sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas sa Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nakita niyo yung dedication ni Apostol Pablo? Sabi mo sa katabi mo, nakita mo ba yung dedikasyon ni Apostol Pablo? Wala pa sa kalingkingan ng dedikasyon natin. Amen? I realize na, Lord, apakadami kong shortcomings sa'yo, but I would not compare myself doon sa ginagawa ni Apostol Pablo. Because he is really chosen to do that. Amen? At kapag ikaw ay pinili na gawin yon, alam ng Lord na kaya mo. Sabi mo sa katay mo, alam ng Lord na kaya mo. Na kahit anumang pag-uusig, maging sa kamatayan, hindi ka susuko. Amen po ba? And sabi dito, iniukol ni Pablo ang buo, hindi kalahating panahon buong panahon niya sa pangangaral, hindi lang para mangaral, kundi patunayan sa mga Hudyo ang Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi dito, nang siya'y salungatin at laitin ng mga ito, tinan mo nga, ito pa yung naranasan niya. Kahit pinapatunayan niya na totoo ang Panginoon, ito yung natatanggap niya in response sa mga hindi mananampalataya. Sabi dito, salungatin at laitin ng mga ito, anong ginawa ni Apostol Pablo? Pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. At sinabi niya, kasalanan ninyo kung kayo'y mapahamak, hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon, sa mga hintil na lang ako mangangaral. So, etong sinabi ng ating Apostol Pablo in NIV and New King James Version, almost the same po sila. Your blood be on your heads. I am innocent of it. Kasi nagawa niya yung part niya. Pinangaral niya. Ngayon, nasa tao na yan sa abilidad niyang magpasya kung tatanggapin niya ang Panginoong Hesukristo.
Because the free will of God is makatanggap sila. But then their ability to will is to reject the good news, the gospel. Amen? So sabi dito, your blood be on your head. I am innocent of it. Sabi naman sa New King James, I am clean. Siyempre, napahayag na ni Apostol Pablo eh. Yung kanyang, even hindi lang niya pinahayag, pinatunayan niya pa na si Jesus ay ang Kristo o tinatawag na Messiah na hinihintay ng mga Hudyo na hindi nila matanggap na si Jesus Christ na pinako sa krus tapos anointed one, naghirap. So yun hindi nila matanggap eh. Pero yun ay gawa ng Diyos para sa ikaliligtas natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, para sa ikaliligtas mo. At ikaliligtas nila, na which is, nireject nila, kaya sila mismo na-judge na. Amen? Yung dugo nila, responsable nila. Accountable sila. Amen po ba? Because they reject the very word of God. So sabi dito sa sumunod, kaya umalis siya roon at tumira sa bahay ni Tisyo, Husto, isang hentil na may takot sa Diyos. Katabi ng sinagoga ang bahay nito. Si Crispo, ng tagapamahala ng sinagoga, ang kanyang sambayanan ay nananalig sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. So, itong si Tisyo na ito, sinearch ko yung kanyang name in English, Titus Justus. Pero sinearch ko na hindi po siya yung tinutukoy na sinulatan ni Apostol Pablo sa Titus, the book of Tito or Titus. So, itong si Titus Justus na ito ay Gentile believer. Sabi kasi ng mga scholar, yung timeline nila magkaiba. Kaya malabo daw na ito ay si Tito. So, sabi dito, he is a Gentile believer living in the city of Corinth. He opened his home for Apostle Paul like Lydia. Binuksan niya rin ang kanyang tahanan para patuloyin si Apostol Pablo. After, Paul faced severe opposition from local Jewish community. So, at ganun din po si Crispo, no? Si Crispo ay isang tagapamahala or leader ng sinagoga. Kasama ng kanyang buong pamilya na nanampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan. Ito ngayon, isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo, sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako ay nasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. The Lord knows Paul's heart. Amen? Sabi mo sa katabi mo, alam ng Diyos ang puso ng tao. Amen? Hindi naman sinabi ni Paul na natatakot siya. But sa sunod-sunod na persecution na pinagdaraanan niya sa bawat lugar na pinupuntahan niya, alam ng Diyos na mayroon ng takot sa puso niya. Amen? Kaya naman, ang word ng Panginoon is very timely. Amen? Ito'y pinakita niya sa pamamagitan ng pangitain. Yung word na huwag kang matakot, sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Kasi yung sarili natin, mayroong limitasyon. Amen? May kahinaan. Sabi mo sa katabi, may kahinaan. Kaya alam ng Diyos, ang salitang nararapat sa atin. Amen po ba? His word is very timely. Even you won't speak, even hindi ka magsalita, He will use every possible way para tayo ay makasampalataya sa Kanya. At para tayo ay ma-encourage. Sabi mo sa katabi mo, para ikaw ay ma-encourage. Because God is the God of encourage. Okay? Siya po yung nag-encourage sa atin. He is the God of comforter. And sabi po dito, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral.
mag-aaral. Bakit sinabi ni God yan? Maybe. Pero hindi binanggit, no? There is some point. Kasi kung mababasa niyo yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, may emosyon eh, amen? Di ba? Mahal na mahal ko kayo, pero di ba alam mo yun? Kung makita mo yung, sino nakabasa ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto? Napag-aralan na natin yun. Marugdog damdamin po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. At binanggit niya doon na mahal niya ang mga taga-Corinto. Kaya ito yung takot na nararamdaman niya, yung assurance ng Panginoon na sinasabi sa kanya, yun yung naging kalakasan niya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kung dumadanas ka ng pagsubok, asahan mo ang salita ng Diyos. Amen? Wala tayong ibang maasahan eh. Kundi ibig yung sarili natin, hindi natin pwedeng asahan. Ang maaasahan natin ay ang salita ng Diyos na siyang tutulong sa atin para makamove forward. Amen? Para makapagpatuloy, katulad ni Apostol Pablo, magpatuloy sa pangangaral, anuman ang mangyari, huwag kang titigil. Sabi mo sa katabi mo, anuman ang mangyari, huwag kang titigil. Ay, yun nais ng Panginoon. Anuman ang mangyari, huwag tayong titigil. Amen po? And sabi dito, sapagkat, bakit hindi ka titigil? Kasi alam mo, kasama mo si Lord. And siya yung nangako na hanggang sa dulo ng mundo, kasama natin siya. Kasama siya ng mga apostol. Applicable ba sa atin? Yes. Hanggang kamatayan, kasama mo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Amen? Kung nakakaramdam ka minsan na, Lord, mag-isa na lang ako, no, kasi nungalingan yan. Kasama mo ang Lord. Amen? And sabi dito, sapagkat ako'y nasa iyo, hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod. Amen? Maraming gagamitin ang Lord na mga kapatiran sa pananampalataya to encourage Him more. Amen? Ginamit na doon si Priscilla at Aquila, ang mag-asawang ito. Amen? And there may be, in our times, there is also Aquila and Priscilla na gagamitin sa buhay natin. Amen? Mag-asawa na kung saan patuloy tayong i-encourage. Sabi mo sa katabi mo. Tapikin mo, kapatid, narito ako. Amen? God will use each and every one of us. Lapit ka kasi, Ate Rem. Ayan. So God will use each and every one of us. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya manatili tayo. Yung kanta kanina, hindi yun naawit para awitin lang. Kundi, nagre-reflect yun sa sitwasyon natin. Amen? We have to remain. Amen? Remain faithful in the Lord. Amen? Sapagkat ako'y nasa iyo, hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. And sabi dito, kaya't nanatili siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1.5 taon or 18 months siyang nag-stay doon. Amen po ba? So sabi dito, subalit na si Gallio na ay naging gobernador ng Akaya, nagsama-sama ang mga Hudyo sa pagdakip kay Pablo at pagdadala sa kanya sa hukuman. Pagdating nila doon ay sinabi nila, hinihikayat ng taong ito ang mga mamamayan na sumamba sa Diyos sa paraang labag sa batas. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Gallio, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdan ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa mga kautusan ng inyong mga Hudyo. Kaya kayo ang bahalang lumutas niyan. Ayaw kong humatol sa mga bagay na iyan. At sila'y pinalabas niya sa hukuman, kaya si Sosthenes na tagapamahala ng sinagoga ang sinunggaban nila at
at binugbog sa harapan ng hukuman, hindi naman iyon pinansin ni Galyo. Tingnan mo? Even yung gobernador na walang pakialam, ginamit ng Lord para masave si Apostol Pablo. Amen? Dahil sa inggit ng mga Hudyo, kay Pablo, dahil siya ay nakakahikayat ng maraming sumasampalataya sa Panginoon. Heso Kristo, tinagtulak sa kanila na gumawa ng ganitong mga bagay. And sa lahat ng ginagawa nila, mas gumagawa ang Panginoong Diyos sa kalagitnaan ni Apostol Pablo. Amen? Kaya yung pangako ng Lord sa pangitay ni Pablo, timely yun. Amen? Encouragement yun. And dito makikita natin, sabi dito, sino ba tong si Galyo na ito? Siya po ay gobernador or tinatawag nating proconsul sa province ng Achaia. And he is best known, sabi nga, na hindi niya talaga pinakikialaman kung ano man yung mga kaguluhan sa Hudyo. Dahil alam niya na eh. Kaya nga pinalaya sa Roma or pinalis sa Roma ang mga Hudyo dahil kilala sila na gumagawa ng ganitong mga riot. At alam po yan ni Gobernador Galyo. Kaya naman, sabi niya dito, throwing out yung charges against kay Apostol Pablo. At hinayaan nila ang mga Hudyo ang siyang sabi dito, hinayaan niya ang mga Hudyo na sila po yung mag-address ng issue na yan at lumutas dun sa issue na yan. Ayaw mangialam ni Galyo except kung ito'y violation dun sa civil law of Roman. Okay? Yun lang yung kanyang pakikialaman. Pero kung ito na'y patungkol sa kanilang relihiyon, hindi mangingialam si Galyo. And sabi dito, ito namang si Sosthenes na ito, sino ba siya? Siya po ang pumalit kay Crispo. Nakilala niyo kanina si Crispo, tama po ba? Siya ang pumalit kay Crispo na leader ng sinagoga. Okay? And itong si Crispo na ito, siya din po ay nabanggit po siya sa 1 Corinto chapter 1 verse 1 na kung saan in-introduce siya as co-author, sabi dito, the co-author as our brother Sosthenes. So, binugbog na nga dito, pero ito po yung naging way para siya ay makakilala sa Diyos at sumampalataya. At naging companion ng ating apostol, Pablo. And sabi dito, he is an official ruler of the synagogue taking over Crispus or yung previous leader nila. And nabanggit din dito that sabi po ng mga scholar, same man po. Parehong tao na binanggit sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1. Ayan, tingnan po ninyo. This leader who tried to persecute Paul eventually converted to Christianity and became his close missionary companion. Tingnan mo nga, itong mga Hudyo na to talagang troublemaker, no? Makita mo dito, napaka-troublemaker nila. And siguro kung nasa panahon ako nila, sabihin ko na lang, Lord, kunin mo na ako. Di ba ba? Napakagulo. Pero, praise God. Sa panahon natin ngayon, ang mga bagay lang na gumugulo sa atin ay ang ating sarili. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, totoo ba yun? Totoo ba yun? Sarili mo lang yung gumugulo sa'yo eh. And that trials will be overcome because God is with us. Amen? Ma-overcome mo yan. Kasi nga, ang Diyos ay nasa atin. So, sabi dito po sa sumunod, pagbabalik sa Antioquia, pagkatapos nito'y matagal pang nanatili sa Corinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpagupit siya ng buhok sapagkat natupad niya ang kanyang panata. Ano yung panata ni Apostol Pablo? Yung pagiging, yung manatili siya doon sa Corinto na maipangaral. Doon sa pangitain niya, na ipinahayag sa kanya ng Panginoon. If I'm not mistaken po, correct me if I'm wrong. Kasi hindi po nabanggit yung klarong panata niya dyan eh. Ang visible po na nakita natin dyan is yung binanggit ng Panginoon na nagawa ni
Apostol Pablo. Despite ng kanyang nararanasan, nanatili siya sa Korinto. At yung time na siya po ay alis na, sabi dito, pagdating sa Cenchrea, nagpagupit siya ng buhok sapagkat natupad na niya ang kanyang panata. Sumakay siya sa barkong papunta sa Syria kasama ng mag-asawang Priscilla at Aquila. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa. At siya'y pumasok sa sinagoga ng Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga naroon. Hinihiling nilang tumigil siya roon ng mahaba-habang panahon, ngunit siya ay tumanggi. Sa halip, sinabi niya nang siya'y magpaalam sa kanila, babalik ako rito kung lulubin ng Diyos. Umalis siya sa Efeso, sakay ng isang barko. So basically, ang naiwan po dyan ay si Aquila at si Priscilla. Naiwan sa Efeso. Na siyang ginamit ng Panginoon to equip itong leader na si Apollos. Apollos? Sino si Apollos? Si Apollos po, siya po ay kilala bilang sa kanyang mahusay na pananalita. He was an eloquent Jewish Christian evangelist and teacher. So, hindi lang siya Kristiyano na mahusay, siya rin po ay evangelist and teacher. And prominent leader alongside ni Apostol Pablo. Napag-aralan ko that he also mastered the scripture. Sabi mo sa katabi, master the scripture, which is in Hebrew and Aramaic. Sabi dito, powerful public speaking abilities. Meron siyang gift na magsalita sa harap ng may karunungan. At basically, he was born in Alexandria Egypt, which center of education ng philosophy and Hellenistic literature in Roman world. So, pagdating sa Caesarea, pumunta siya sa Jerusalem at bumati sa iglesia. Pagkatapos siya'y nagpatuloy sa Antioquia, tumigil siya roon ng kaunting panahon at pagkatapos ay muling naglakbay. Pinuntahan niya ang mga bayan sa lupain ng Galatia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon. Alam ni Pablo yung kanyang layunin, kung bakit siya napupunta sa mga lugar na yon. Simply to encourage all the believers. Amen? At makikita mo, binabalik-balikan niya pa yung mga napuntahan niya just to encourage yung mga mananampalataya. Amen? So sabi po dito, sa sumunod, si Apollos sa Efeso at sa Korinto. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos. Siya'y taga Alejandria, which is in Egypt, mahusay na magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit hanggang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. So, basically, kahit aral ito si Apollos in the scripture, sa buhay ng ating Panginoong Jesus, hanggang baptism lang yung alam niya. Which basically, the repentance na binabanggit o sinisigaw ni John the Baptist doon sa ilang. Amen? Upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. He only knew the baptism of John, baptism of John sa simula. This meant message of repentance and Jesus Christ as Messiah. And was completely unaware yung full story hanggang sa kamatayan and resurrection and coming of the Holy Spirit. So ayun yung mga kakulangan na kaalaman ni Apollos. And sabi dito, siya'y buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Despite na limited lang yung kanyang alam, ganun siya katapang na ipangaral si Jesus Christ. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tayo kaya. From basic to advanced theology,
Ilang beses na kaya tayong nakapangaral ng salita ng Diyos? Mga kapatid, I just want to encourage each and everyone. Nag-aaral tayo hindi para sarili natin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, it is time for you to leave your comfort zone. Amen? Labas na tayo sa comfort zone natin. Yung public speaking na ginagawa natin every Sunday in our advanced theological training, it is your time to allow God na gamitin ka to preach His Word. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi naman habang buhay, nakaupo ka lang. Amen? Huwag natin hayaang abutan tayo ng kamatayan na nakaupo lang tayo at walang ginagawa para sa Panginoon. Amen po ba? Si Apollos hanggang baptism lang ang alam. Ikaw sabihin mo sa katabi mo, tapos mo na nga yung resurrection. Baka mauna pa tayong ma-resurrect. Amen? Na hindi man lang pinapayag ang buhay ni Jesus Christ sa mga mahal natin sa buhay, sa mga trabaho, mga kaibigan. Amen po ba? Ano bang naghihinder sa atin? Not to share the Word of God. Meron ba? O yung sarili lang natin? Amen? Kailangan na natin mag-move forward. Sabi mo sa katabi mo, it is time for you to move forward. Overcome ourselves. Hindi na lang lagi kakalabanin mo yung sarili mo. Kailangan naman natin pagtagumpayan yung sarili natin. Mahirap bang mangaral ang salita ng Lord? Minsan ang nagpapahirap lang sa atin is our ego to preach the gospel. Amen? Apostle Paul, ang dami nang pinagdaanan eh. Si Apollos, baptism nga lang ang alam eh. Sabi mo sa katay mo, ikaw alam mo na lahat ng ginawa ni Jesus Christ. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kulang pa ba iyon? To preach His words. To preach Jesus to our loved ones. Letting them know that they are also loved by God. Amen? Yung buhay ni Jesus Christ, hindi lang para sa atin. Sabi mo sa katabi mo, hindi limited sa iyo. Ipangaral natin sa mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak. Let us all pray that God will open door for us to preach His good news. Amen po ba? Mag-open ang door ang Lord sa simpleng pagpapakilala kung sino si Jesus at bakit namatay si Jesus at para saan ang kamatayan ni Jesus. Amen po ba? At para hindi katakutan ang kamatayan dahil mayroong resurrection. Amen? Lahat tayo ay bubuhayin muli para makasama ang ating Panginoon. O para mahiwalay ng habang buhay sa Panginoon. Dalawa lagi yung destinasyon. Amen po ba? Apollos, ang alam niya lang, bautismo ni Juan. Kaya naman, the Lord will use people, His leaders, para ipaalam. And ano yung response ni Apollos? Siya ay eloquent, matalino, aral in the scripture, Hebrew, Aramaic. Alam niya po, sabi dito, nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos, hindi nila ni-rebuke, hindi nila pinahiya. Amen po ba? Sabi mo sa kabitabi mo, hindi pinahiya. In the public, instead of public calling him out or embarrassing him, they invited him into their house. And yung response ni Apollos na aral in scripture, hindi lang aral, mastery. Sabi mo sa katay, master yung scripture. He showed humbleness. Sabi mo sa katay, humbleness. Yun ang sekreto para matuto. Amen? Kasi hindi natututo ang walang pagpapakumbaba sa puso. Amen po ba? Kaya ko naman. Alam ko naman yan. Di ba? Hindi eh.
baptism nga alam niya eh. Pero hindi siya ni-rebuke ni Priscilla and Aquila in the public. Instead, he explained to him the way of God more accurately. Despite of his eminence, sabi dito, immense education and elite academic background, Apollos showed incredible humility. Amen? Para matuto ang isang tao, kailangan ng kapagpapakumbaba. Because we will never learn kapag wala tayong humbleness in our hearts. Amen? Kailangan pa natin. Kailangan pa natin matuto. At the more na natututo tayo, hindi dapat natin hadlangan ang ating sarili na magamit ng Diyos. Amen po ba? Sabi dito, he listened to the tent-making couple. Tent-making lang yung mag-asawa. Siya mastery ng scripture or Old Testament. Yung dalawa, tent-making lang. But he didn't compare. Hindi niya kinumpara. Amen? Nakinig instead. Nakinig siya, sumama siya sa tahanan ng mag-asawa para ma-embrace yung complete gospel. Amen? And ito pong, actually in the Corinth, isa sa hinahangaan nila si Apollos. Now, which is ito yung nagkaroon ng division, di ba? Mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 1, verse 12. Yung kasalanan ng mga Korinto, which is na ni-rebuke ni Apostol Pablo. Sabi niya, kay Pablo ako, kay Apollos ako, kay Peter ako. Di ba? Naalala niyo yung pag-aaral natin sa Korinto? Di ba? Ano sagot sa kanila ni Pablo in 1 Corinthians chapter 3 verse 6? I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Ang Diyos ang nagpapalago. Ikaw ang nagtatanim ng buto, si Apollos ang nagdidilig, ang Diyos ang nagpapalago. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang nagpapalago. Paul and Apollos were never personal rivals. They were co-workers and close friends who valued God the most. And sabi dito, nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos, siya'y sinama nila at sa kanilang bahay at dooy pinaliwanagan ng mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos. Tingnan natin yung response ni Apollos. At nang ipasya niyang pumunta sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob at sumulat sila sa mga mananampalataya sa Akaya na tanggapin si Apollos. Pagdating niya roon, malaki ang naitulong niya sa mga taong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay sumampalataya. Sapagkat nadaig niya, nadaig niya ang mga Hudyo sa kanilang pagtatalo sa harap ng madla. Sa pamamagitan ng kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. The Lord will add workers sa ministry niya. Workers who are willing to be equipped. Sabi mo sa katabi mo. Workers who are willing to be equipped. We cannot be workers if we are stubborn and we do not want to be corrected and we do not want to be equipped. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kailangan din natin matuto. Kasi hindi tayo makakapag-share ng gospel if we are not willing to be equipped. Amen? Kaya kung magnaawa na kayo sa mukha ko, hanggang mamatay ako, mangangaral ako. Amen? Kung loloobin ng Lord. Amen? Siyempre, bakit kung loloobin? Hindi ko naman alam kung habang buhay akong, dahil nga medyo ang lalamunan ko ay delikado na. Loobin ng Lord, makapagpa-check up ako. At hindi pa rin talaga, kailangan ko pa ng konting tulak para magpunta ng doktor. Pero God willing, dadating tayo dyan. I'm not afraid to know what's inside my throat. Pero, ayoko lang maging hinder siya to share the good news. Amen?
Pero God willing, dadating tayo dyan. And nice ko lang din i-share bago tayo magtapos, no? So, tapos na po yan. Actually, maiksi lang ating pag-aaral. Sabi dito, the words of to the weary, God uses His leader to equip others. At hindi ka ma-equip ng Holy Spirit na walang ginagamit ng mga leaders. Kasi yung iba, okay na yun, may banal na spirito na lang, mag-isa na lang ako dito. No, we cannot be equipped. Because the Lord will use leaders for you to be equipped. Amen? Tandaan po natin yan. Amen po ba? The Holy Spirit is using someone. Magagamit to encourage us, to equip us, to correct us, to rebuke us. Amen? And we should embrace yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? I-add ko lang po, no, kasi hindi po ito nakalagay sa ating announcement. But then, Bunso, pakipost mo nga doon. Post mo lang, wag mo i-off.